Okay, mga ka-JSS, magandang araw sa inyong lahat at nandito pa rin po tayo sa Dubai. Series 1, kasi magkakaroon ng Series 2 kasi ang ganda ng feedback. Makakasama natin ngayon ay isang 18 years na sa Dubai, nasa insurance industry. Yes. Oo, at ngayon, nag-set up ng business 3 years ago. So, transition tayo ngayon. So, hopefully, maging after this episode, pag binalikan natin siya sa Series 2, ay full-time sa business na. Yes po. Okay, ma'am. Ma'am Chris, salamat. Yes po. Thank you po Okay. sa So, pag-invite. thank you. At it's a great honor. Tapos sabi ko, ngayon ko na nalaman na ikaw pa rin nagla-like at sumusuporta sa channel. Sobrang nakaka-appreciate at nakaka-touch naman na. At na-appreciate namin yung mga sumusuporta. Naglalagay kami ng mga ano. So, salamat. Oo. So, kwentuhan lang tayo. So, saan nagsimula at anong klaseng pagkabata si Ma'am Chris? Saan ka lumaki? Actually, lumaki po kami sa Makati, sa Pasong Okay. Tamo Extension. Aha. Kung mapapansin niyo po yung mga Jolly Jeep Yeah. sa Makati. Aha. So, dun kami nag-start yung parents ko po, dun po nag-start. Then, later on, nakapagpundar pa yung mga parents ko ng bahay. So, lumipat po kami sa Taguig. Taguig. So, kung makikita niyo po yung mga batang nasa kalsada, Aha. kami yun. Okay. Sa Taguig. Sa Makati. Okay. Opo. So, Tapos yung ngayon, nasa BGC na kayo. hindi po mismo. Sa FTI ng firma namin kami. So, growing up po, as in, laking kalsada po kami, dun po kami naliligo. As in, dun po kami lahat. Then, ayun na po talaga pinakabahay po namin. So, then, later on sa sikat po ng mga magulang po namin is, ang ginol po talaga nila is, magkaroon po talaga kami ng tahanan. So, ang nangyari, umuwi po kami sa Taguig. Yeah. Then, sa umaga, magtitinda ulit yung parents ko. So, ganun po yung So, may small business kayo, tindahan. hanggang ngayon po is nag-work. Kung ilang taon na po ako, ganun din po yung taon. Okay. Nung negosyo. nung negosyo. Nung small business na to. Yes. So, ano po to? Ano yung mga binibenta? Yung mga lutong ulam po. Okay. So, Pero parang karinderya. Opo. So, may pwesto kayo? Opo, sa Makati po mismo. Ang Yun galing. po yun yung parang pinakaano po ng mayor ng Makati sa mga residente. So, binibigyan sila ng mga small businesses. Okay. So, ganun po. So, dun po kami. Yun yung kinalakahan mo? Kinalakihan ko po. Okay. Then, siguro yung pagkabata ko, talagang ipinursu po ng parents namin na makapag-aral po talaga kami. Okay. Yun yung parang, kahit ayaw mo, gusto mong maglaro. Siyempre, lumaki kami sa kalsada. Mas mahal mong maglaro more than sa Totoo. mag-aral. Oo. So, ang nangyari, talagang pupukpukin ka nila na, di ba, hindi ka magaling basta mag-aral ka. Kasi yan lang yung mabibigay namin. Exactly. Pamamana namin Actually siya. po, ngayon po, mas naiintindihan ko po na ganun siya ka-importante, lalo na sa corporate na company. Talagang plus point siya na bachelor degree ka kasi hindi ka nila itataas yung position mo without Okay. bachelor. So, parang ang nangyayari sa iba na, hindi ko tatapusin yung pag-aaral ko, magtatrabaho. Kasi muntikan na akong maging ganun eh. Yeah. Nagtrabaho din ako sa fast food. Aha. So, parang sabi ko, sige, magtatry na ako mag-work agad. Oo. Para pag nakagraduate ako, may work na ako. Okay. So, Pero hindi. okay. So, balikan natin yung so pagkabata, nangangarap. So, yung bago ka nag-umpisa, obviously, bago matapos yung kolehiyo, balikan natin ng konti doon sa, nasa Makati ka, isang bata, na, ang sinabi ng parents mo, mag-aral ka mabuti. Opo. Oo. So, nung nagkakaisip ka na at nagkakaroon ka na ng nabubuo na yung mga pangarap, ano yung pangarap ng batang Chris? Actually po, ang bata pa lang ako, mahilig po talaga ako mag-me time. Okay. Well, diba, may word na tayo ng me time eh. Okay. Kaya nung bata po ako, siguro mga elementary, alam ko na po kung ano yung gagawin ko sa high school. Alam ko na po ang gagawin ko sa college. Alam ko na rin po ang gagawin ko after ng college. So, lahat na nangyari sa akin ngayon, lahat to nakita ko na nung bata ako. Okay. Kasi sabi ko, pag dating ko ng high school, sabi ko, ay, ito yung kursong kukunin ko. Pagtapos ko ng college, sabi ko, ay, mag-abroad. Kumbaga lahat na nangyari. Na, Ginusto mo? Kumbaga, nakalista sa pangarap mo talaga. opo, Ang kumbaga na-i-imagine ko na siya. Bata pa lang ako, nakikita ko na kung ano. Kaya, Ano yung gusto mong gawin? opo, kaya nung eto na po ako ngayon, parang babalik ulit ako. Sabi ko, ay, ito yung Gusto ito mong yung gawin? pinangarap ko Galing. nung bata ko. Ito na yun, ngayon. Okay. Kaya po, ang pinaka-importante po talaga sa akin, time frame. Okay.
Kaya po at the age of, sabi ko, dapat 40, hindi na ako nagtatrabaho. So lahat, Ang ganda. hindi po ako yung parang gigil. Okay. Pero ang akin, parang lahat Do you write your goals? On paper? Hindi po ako, puro more on imaginary. Imagine. Nahilig po talaga ako mag-imagine. Yung parang alam mo yung, minsan siguro kailangan kong kaya I love to travel din. Okay. Kasi doon ako nakakapag-create ng panibagong kunan namang gagawin. So Yeah. yun, so naggawa ko siya, bata pa lang ako. Okay. Galing. So, mahilig na araw. okay. So, ang galing. So, congratulations at lahat ng pinapangarap mo ng bata ka, nandoon ka kung saan ka ngayon. Exactly. Pero ngayon ang sinasabi mo, nagsiset ka ng goals na when you get to 40, sana full-time ka na doon sa business mo. Exactly. We wish you all the best na mangyari yan. Opo. Okay. So, balikan natin doon sa, in terms of, you're not writing goals, but then you have goals. Yes po. When it comes to, yung masyado ba mag-push forward yung story, backtrack lang tayo ng konti. Opo. So, nakatapos ka ng pag-aaral, saan ka nag-aaral? Sa West Bay College po, Okay. sa Alabang, sa Okay. Muntinlupa po. Oo, anong course nito? Hotel and Restaurant Management. Okay. So, pagkatapos mo mag-aral, first job, sa Pilipinas o abroad agad? Actually, 4th year po ako. I have my own business na po. Already. Exactly. Kasi Galing. tayo, bata pa lang po kami. Tinuruan na po kami ng parents namin mag-business. Ano yung business mo? Unang business Oo, ko po, first magtinda business. po ng ice candy. Okay. So, natuto na po akong magnegosyo. Murang edad pa lang. Ilan taong ka nito? Siguro grade 2, grade 3. Ang bata mo pa. Sobrang bata. Kasi, yan, sabi ng mama ko before, if you want something, anything, make it sure yung half of price ng gamit na yan, may share ka. Okay. So, nasanay akong mag-ipon. Sa murang edad. Grade 2, napakaba. Opo, grade 2, basta ganun po. Mahilig, 8, 7 years old. mahilig na po akong mag-ipon ng pera, Okay. mag-business. Oo. So, sa ganun, tas nung nag-4th year po ako, meron akong, nauso po yung mga load po, no. Yun, nag-try din po ako ng ganun. Tas nag-fast food din po ako. So, password. This is a service crew. Opo, so Okay. then after ko pong nung graduate na po ako, I try na mag-work sa Philippines. Kaya lang po, ang laging tinatanong nila, do you have experience? Okay. So parang sabi ko, paano ako magkaka-experience? Kagagraduate ka nga lang eh. Graduate ko lang. So parang sabi ko, hindi yata dito yung luck ko Okay. sa Pilipinas. So, may friend ako, yung ate niya, nandito na siya sa Dubai. So, Okay. yun, tinulungan niya akong makarating dito. So, pangarap mo mag-Dubai. Pero first, nung bata ka, di ba nabanggit mo na gusto mo mag-abroad? Opo. Nung nagkaroon ka ng opportunity mag-abroad ng Dubai, kasi nung sinabi, in general yun, broad, di ba? Na parang Opo. gusto mo mag-abroad, pero ang tanong doon, ang kasunod, saang lugar? Opo. So, yung Dubai, bakit Dubai? Actually, ang first po talaga is dapat sa Guam, sa pinsan ko. Kaya lang, ang sabi niya sa akin, new graduate ako, so mahihirapan akong makapasok. Okay. So, yung friend ko na, which is nandito yung ate niya, Yeah. na mas mabilis makapasok, sabi ko, mag-stay lang ako dito ng 2 taon. Yung 2 taon, naging 20 years na. So, Hindi ko na malayan. Okay. Sa 20 years na pala ako dito this month. Galing. So, 2005. Opo. Galing. As in, Congratulations. fresh graduate po ako. Nung pumunta po ako Ilan taong ka dito. nito? 20. 20. Tapos 20 din ako. Galing. Half of my life po. Grabe. So, dito sa experience mo sa Dubai, 20 years ago, nung dumating ka, first job mo, ano yung pinaka tumatak na masasabi mong naging parte ng success mo ngayon? First job ko po, naglilinis po ako ng dental clinic. Okay. Ang sahod ko po nun, 250 lang. 250 per week? Per day? Basta yung unang sahod. Kasi at the age of 20, hindi, parang para sa'yo, malaking bagay na yun. Parang pag kinonvert mo dati, ay, laki na nun. So, hindi. Ang tanong ko, 250, is it a week? Is it 2 weeks? Lang, 1 week lang po siya. Per week yun? Per week. So, ang sweldo dito sa Dubai is weekly din? Hindi, kasi before, lang po kasi yun parang part-time lang po siya. Okay. Kasi parang bagong dating ako. Pero yun talaga yung unang-unang trabaho ko. Yung pag tinanong mo ko, yun yung unang-unang trabaho ko. Pero yung, nung nagkaroon na talaga ako ng visa, waitress po ako sa isang hotel. Okay. So,
experience dito sa pagtatrabaho ng 250. So, sabi mo sa isang linggo, part-time job to. Opo, part-time. Okay, so hindi full-time. Tapos, ilang taon mo ginawa yon? As in, ano lang yun, mabilis Months lang. parang week lang siya. Okay. Tapos then, nakakuha na po ako ng... Mabilis lang din, ng trabaho. trabaho. Kasi siguro, napansin mo, di ba, parang, ang naging problema sa Pilipinas, dahil ang sabi ng mami at daddy mo, mag-aral ka para maghanap ka ng magandang trabaho, para makapagtrabaho ka, di ba? But then, unfortunately, sadly, in reality sa Pilipinas, pag nakapagtapos ka, hinahanap yung experience. Exactly. Kagagraduate mo nga lang, paano magkaroon ng experience, di ba? So, pumunta ka ng Dubai, hindi na kailangan yung experience dito sa pinasukan mo, di ba? So, okay, so, nung job interview mo sa Dubai, this is the first ever job na first interview din. Hindi, may interview na sa Jollibee o sa service crew pero iba yung interview sa ibang bansa. Opo. So, can you tell us more about the experience of the first few years mo dito? Actually, nung una, syempre, excited ka pa dahil bata ka. Marami ka pang baon na pangarap. Matibay pa yung katawan mo. Pero nung yung maglalaon na, doon mo mararamdaman na ang hirap pala. Kapagod ka na rin. Nakakapagod. Kasi imaginein mo, nung natanggap po ako sa hotel, ang nilalakad ko, parang mga 1 or 2 kilometers. Okay. Kasi ang unang sahod ko po sa hotel is 750 lang po. Per month, per weekly? Per month po yun. So, 750. Oh, okay. So, tas 12 hours pa akong nakatayo. So, parang ganun siya kahirap. So, parang sa Philippine money? Parang, siguro mga 12 or 13. Okay, so which is maliit. Sobrang liit. So, ilang taon mo ginawa to na tumatanggap ng 12,000? Pinakitain sa Pilipinas yan eh. Opo. Pero ang problema nga lang, hindi ka makahanap. 1 year lang po. Okay. Tapos, nung 6 months po, sabi ko, hindi pwedeng ganito lang yung ginagawa ko. Right. So, yung company na pinagtrabahuan ko, they're open cross-training. So, nag-try po akong mag-training sa operator, yung sa reception. Okay. So, binigyan na lang ako ng chance. Nag-train po ako doon. Then, after nun, may kaibigan din yung nando doon. Nag-resign ako after 1 year. Okay. So, hanggang sa nakapasok ako sa real estate din as a reception. Yung kinross training ko doon, yun yung ginamit ko doon sa panabago kong trabaho. Which is, nung mga unang panahon kasi dito, they're using only your visa. Like, for example, your visit visa, papangako ang kanila na, sige, i-hire ka nila. Then, after 2 months, since 2 months yung visa mo, gagamitin ka nila. Then, pag matatapos na yung visa mo, sasabihin nila, hindi ka namin bibisahan. So, hanap na naman ako ulit ng kawawa din pala yung mahirap So, parang hindi mo man gusto, nung mas ka na nagustuhan mo rin trabaho, kung sila naman magsasabi. Exactly po. Kasi parang makatipid din sila dahil, oo nga naman, parang kumbaga sa atin yung mga OJT, diba, hindi sila... Saka mayroong sa atin, di ba, may ginawa silang batas na 3 months contractual job kahit sa service crew, di ba? Pero nare-renew. Pero bago ka ma-regular, parang tatagal muna ng at least, di ba? So, ilang renewals pag nakita yung performance na pwede kang probationary muna bago ka ma-regular, di ba? Pero dito naman 2 months visa. So, paano yung pag na-expire yung mga visa ng Filipino na 2 months lang, hanap uli ng panibago? Opo, then kailangan mo mag-exit. Okay. So, na-experience ko po ng siguro mga 7 or 5 times po ako nag-exit sa Iran. So, any country, pwede. Hindi naman natin sa Wala Philippines. naman, pero yun po kasi yung pinakamura. Yung island Bunin, pinakasikat po yun. So, yun yung pinakamura at pinakamalapit na pwede ka mag-exit. Tapos, hihintayin mo doon ng 1 week yung visa mo. Lilipad ka. So, magre-renew ka na naman ng another 2 months. So, dahil since nakapag-work ako sa hotel, so, doon akong nahasang makipag-usap, doon ako nahasang makipagkwentuhan. Kasi sa hotel, most lang mga guests namin doon is mga passenger pa ng Emirates Airline. Yeah. So, gustong-gusto nila yung nakikipagkwentuhan ka, ano ba ang Dubai. Yeah. So, pag every time na nakikipagkwentuhan ka, the more tip. Okay. So, minsan, nakaka-experience ako na mabigyan nila ako ng, kasi, dahil, alam na alam yung lugar. So, alam ko, pag sinabi na, anong magandang puntahan? Every day, I'm always reading newspaper. Okay. Kasi para alam ko yung nangyayari. Pag may nagtanong sa akin guest, so alam nila. So parang, galing. so na-enjoy nila. So doon ako natuto na
makipag-communicate, malaman yung nangyayari sa lugar na to. Kasi napaka-importante na hindi ka lang pupunta sa isang lugar na wala kang baong bala. So, Okay. para sa akin, mas importante pa rin na Inform, updated ka sa Exactly. nangyayari sa surroundings. Oo, Diba? kasi parang hindi mo pwedeng excuse na, ay, hindi ko alam yan. Okay. Yun kasi yung sinabi ng teacher ko nung college. Okay. Napaka-important. Hindi masamang magtanong. Oo. Magtanong ka pag hindi mo Tama. alam. So, laging yun yung laging nire-recall ko sa isip ko na hindi naman nakakamatay magtanong. Oh, so kung hindi mo alam, mas mainam na itanong mo na lang para mas matutunan mo Then, na. additional information yun sa'yo. Galing, tama. So, parang ikaw, tas pwede mo din siya i-share sa iba dahil alam mo. Tama. So, ganun yung nangyayari sana. Hanggang sa natuto kung, so, since, di ba, every 2 months, nagagamit lang po yung visa ko. Yeah. So, every 2 months, nagpapa-interview ako. Grabe naman. Ang hirap naman nun. Parang nagugustuhan mo rin yung mga kasama mo sa trabaho, aalis ka na naman after 2 months. Oo. Tapos So, parang, pero boss. ako po, ang lagi kong sinasabi, hindi ako pupunta sa interview ko na hindi ko makuha yung trabaho ko. okay. So, parang sa akin, kailangan pag kinausap mo ako, kahit 50 kami interviewin mo, ako yung kukunin mo. Galing naman. Kumbaga, laging alam mo yung parang, Very positive naman. yung Galing. hindi pwedeng, hindi ako pwedeng umuwi ng, kasi nagbihis na ako, nag-prepare na ako. All in, di ba? Magkano lang ang pera ko. Tama. Tapos i-spend ko pa. Hirap mo na, no? Grabe yan. Oo. So, dun sa mga interviews, so, nakatanggap ko ba ng rejection? Tama yung sinasabi mo na dapat lagi akong maipapasa rito. Yung ganyang mindset, malaking natutulong yan. Exactly ko. May isa akong interview na hindi ako nakapasa. Oo. Ang kasama ko po nun, yung naging best friend ko. Okay. Kasi mas magaling naman talaga siya sa akin. So, dalawa na lang ang pinagpipilian. Ikaw at saka yung best friend mo. Oo. Naging best friend ko siya. Okay. Pero, good thing din. Kasi ako, wala naman po sa O, best, akin. ikaw na bahala dyan. Kung ako o ikaw, Oo. okay lang. Nag-meet kami, magkakalala kami. Sabi ko, interview mo rin pala. Tapos siya yung mas pinili, more than sa akin. Pero sa akin, Deserve niya. deserve niya kasi magaling naman Bait talaga naman. siya. Aha. Pero sa akin, meron pa naman. Oo. Yun, hindi ako mawawalan. Kumbaga, meron kasunod. Of course. Ayun, awa naman ng Diyos. Okay. So, bukod dun sa pinakamahirap ng every 2 months maghahanap ka ng trabaho, magtatrabaho ka, magtatanap na para sa akin, napakahirap nun. So, lahat halos karamihan na skilled worker dito, ganun yung nagiging setup. Opo. Pero ngayon ba ganun pa rin o nabago na yan? Actually, ngayon mas tumataas na yung ng mga Pilipino. Kasi mas lumalaban na sila sa professional skills din. Kumbaga, kung before makikita mo, ako po, based on my experience, syempre, kung babalikan ko yung 20 years ago, mostly ang mga Pilipino, makikita mo, lahat nasa mall. Okay. Nagtatrabaho. Nagtatrabaho. Okay. Sa mga cashier, sa mga, kumbaga, makikita mo sila. Pero ngayon makikita mo, mga Pilipino, nasa loob na. Okay. So, yung first job mo doon, so sabi mo nga, paiba-iba, at kadalasan may hotel, Opo. may restaurant. Opo, restaurant. Ano pa yung ibang industry na napasok mo? Real estate, Real estate. marketing, telemarketing. Grabe, ang dami. Nakadalawa akong recept. Kasi po, bago po ako nakapasok po sa insurance company, pang-anim ko po yan eh. Grabe. So, bago ka tumama din ng ito, sana naman ito pang matagalan na. Actually, pinapauwi na ako ng nanay ko noon. May naipon ka ba? So, ilang taon ulit bago dumating yung insurance company? After 2 years po, So, 48 months. Tama, 24 months. Opo. 2 years is 24 months. Opo. So, 12 na trabaho. Ano po, pang-anim ko po yun. Kasi naka 1 year po ako sa hotel eh. Okay. So, yung 1 year na lang, Yung yung tigda-dalawa. Oo, tagdadalawa. Grabe namang hirap naman yan. Mahirap po. Oo. Pero mas parang feeling na mo, mas mahirap kapag hindi ka Walang maiikon. Pero mahirap din naman kasi parang feeling ko ang challenge, siyempre yung time ng adjustment, unless na-terminate ka ngayon o matatapos yung kontrata mo ngayon na 2 months, bukas may starting. Opo. Ganun ba sa'yo? Walang overlap? Oo, walang overlap. Ang galing mo naman. Diba? Hindi po, baka binibigay po ng Diyos. So, bakit naisip ng mami mo na pauwiin ka na lang? Kasi pag, dun ba sa 12 months, na tigto 2 months, wala naman naging gap, ang nangyayari lang, iba-ibang environment, Opo. iba-ibang kasama, ang hirap mag-adjust eh, di ba? Opo, siya nga po kasi kailangan mo na naman mag-exit. Mag-spend ka na. Yun pala, ang gastos. Opo. So, naipon mong 2 months, gagastusin mo lang pang labas. Exactly po.
Kasi pambayad mo na naman ng bahay. Tapos pang visa mo na naman. Grabe naman. Plus yung ticket, plane ticket po. As in, wala ka po talagang may... Parang isang taong walang silbi yung kinita mo, napunta Opo. lang dun sa paikot-ikot na, para kang hamster na paulit-ulit lang. Oo, parang trial and trial. Parang wow. siyang business na ang prinsipyo ko po kasi hanggat hindi ko siya makuha, hindi ako Titigil. titigil. Oo. Ganun yung parang... So, anong ginawa mo nung sinabi ng mami mo na umuwi ka na lang na wala naman nangyayari sa'yo dyan? Sabi ko isang chance na lang. Okay. Wala mo ng Diyos. Yun yung tumama. Tumama, oo. Yun yung insurance company. Opo. Na ngayon, which is, ilang taong ka na? 18 years po. Wow, praise Lord. Diba? Opo. Thank you, God. So, ang galing dahil, yun talaga huwag mo lang sukuan Opo. ang isang bagay, tapos gawan mo ng action at magdasal ka. Magdasal ka muna, siguro muna yung dasal, Oo. action and everything. Mangyayari at mangyayari. Huwag mo lang sukuan. Ibibigay sa'yo yun. Opo. Yun yung isang bagay na masasabi mo na natutunan mo? Tsaka po siguro makikita ng Diyos yung laman ng puso mo. Okay. Kumbaga, ganito po yun. Parang, every time you ask something, kailangan mag-work hard ka. Kasi kailangan makita na, ay, deserve niya. Kasi, nakikita niya yung hard work mo eh. Galing. Kasi may mga tao, ay, gusto ko to, but, what are you doing? Kumbaga, ano yung ginagawa mo? Hindi pwedeng humihiling ka, pero wala kang ginagawang aksyon. Tama. Kasi parang everything hard work talaga. Everything talaga kailangan mo siyang paghirapan. Hindi siya yung isang overnight lang nandyan na siya. Hindi. Galing. Ang galing. Hindi ako- So, So, nakarating ka na dito sa insurance company, which is 18 years ka na. Okay? Ang gusto kong malaman ngayon, bakit ka tumagal ng ganun katagal? Diba? Dito sa company na to, bukod sa, obviously, mas advantage mo yon na hindi ka na palipat-lipat. Ano pa isa tingin mo na para tumagal sa isang kumpanya ng ganun katagal? Ano sikreto mo? Ang reason ko po is, since di ba mahilig po akong mag-dream. So, ang nangyari po sa akin, mga first or 2 years ko po sa insurance, nag-build po ako ng empire outside. May ibig sabihin po, sa labas, nagtayo po ako ng isang investment. Okay. So, doon ako nag-start mag-insured ng sarili ko. Nagpagawa po kami ng paupahan. Bumili po ako ng condo unit. So, yun, ang nangyari po sa akin, nag-loan po ako ng malaki dito po sa UAE. Okay. Then, yun yung pong ginamit kong pang-invest Okay. sa Pilipinas. Okay. Ano nangyari sa negosyo mo sa Pilipinas? Awa naman ng po ng Diyos. Hanggang ngayon po, yun na po yung nagsusupply sa family ko. So, no need to padala every month because 10 years ago, sinimula ko po kasi yung lahat na yun, 26 years old po ako. Okay. So, nabayaran ko na po yun. So, ngayon po, yun na po yung po, nagbe-benefits na po nun, yung family ko. So, hindi ko na kailangang, di ba, yung normal namang OFW, kailangan mo na magpadala, kailangan mo na ng ganito. Ngayon, sa amin po, hindi na po. Kasi dahil po, 10 years kang talagang nag-hard work para dun sa mabigay mo yung kailangan nila nang hindi magagaling sa, although nagbabayad ka ng utang, yung niloan mo, binabayaran mo yun. Pero at the same time, parang sinecure mo na yun. So, di baling bayaran ko to, at least nandoon na yun sila, makinabang na kagad sila ng benefits kasi mawawala na yung renta. Doon na sila titira sa condo na nabili mo eh. Ganun ba nangyari? Hindi po, pinarentahan ko po yun. Sa iba? Sa iba po. Tapos yung bahay nila tinitira ng mami mo, yung kinikita ng condo na yon kasi inaprad mo payment. Hindi, ano rin po yun eh. Monthly po rin yun na binabayaran. So, nagbabayad doon sa sarili sa condo. Ang ibig mong sabihin, yung may tenant po ako, yung tenant po nun, yun yung nagbabayad sa condo. So, yung investment mo doon, yung investment mo, yung down payment. Apo, yung down payment. Okay. So, which is din, naka-mortgage pa yan. Tapos na rin ba? Tapos na po. Ano po, 3 years ago? Galing. O 4 years ago. Tapos na po. So, ilang units ang nabili mo? Isa lang po. O, isang unit, tapos ano yung isang business mo? 3 paupahan po sa Taguig. So, okay. So, this is not a condo. This is apartment. Apartment po siya. Parang bachelor type. So, niloan mo rin yon? Opo. Doon sa dito po. dito mo niloan. Lahat So, po. yung binabayaran mo dito, tapos yung monthly na nag-uupa doon, yun na yung nagbabayad doon. Opo, ganun. Ang galing naman ng sistema mo. Ano po kasi siya, para po sa akin, kaya nga po sabi ko nga po, masyado po kung, Wow. yung parang ginagamit ko yung lahat ng panahon.
hindi po ako nagsasayang ng oras. Kasi para sa akin, habang nagtatrabaho ako, Okay. nagbabayad na ako ng utang. Tapos, Okay. yung condo na binili ko, yung nagre-renta na. So, kailangan lahat ng yun. Okay. Kasi actually, at the age of 26, nag-iisip talaga ako ng business. Okay. So, sabi ko, pagka kailangan ko ng business, kailangan mo ng mayor permit, kailangan mo ng tauhan. So, sabi ko, wala ako doon. Mag-iisip ako ng isang business na hindi ko kailangan ng tao. Which is, Okay. yun. So hindi na babakante. Simula ng mga nabili mo tong ito, tuloy-tuloy yung renta. Opo. So, yung mortgage mo, yung nagbabayad sa sarili nila, may natitira pa doon, yun para pang sustento sa parents mo. O if you don't mind me, doon sa numbers lang. Numbers. Oo, so hindi, yung kinikita buwan-buwan. Kasi may monthly yun, di ba? So parang sinabi mo nga, yung unang risk na niloan mo dito, Opo. ang goal mo nun, yung sweldo mo, ibabayad mo unti-unti doon, may matitira pa sa'yo. Opo. No, which is, hindi naman nauubos, di ba? Hindi naman po. So, tapos yung condo na yon, magbabayad nun sarili niya na. Opo. Ganon din doon sa apartment. Opo. So, yung profit, kasi niloan mo din sa bangko yun, di ba, sa Opo, Pilipinas. opo. Magkano natitira sa, yung nabibigay mo na sa parents mo? In terms of monthly income? Actually, ano po ako, lucky po ako sa parents ko. Hindi po sila humingi ng pera. Okay. So, yung kinikita ng condo na yon, saan napupunta? Pambayad lang sa sarili niya o may sobra? Nung mga time na nagbabayad din po kasi ako ng condo, Oo. hindi po sila nang humihingi. Pero nitong nakabayad na full paid ko na po yung condo, yun na yung time na para na. Oh, I see. So, in other words, ibig sabihin, break even lang ba? Opo. Yung nung mga una? Opo, nung mga una. So, sakto lang din pang bayad sa Sakto lang sarili din. niya? Opo. Ang Ganun galing lang. naman. Pero at least, di ba? Opo. Kumbaga, ilang taon yung kontrata? 10 years ko po yun binayaran eh. Okay. So, after 10 years, magkano na yung kinikita ngayon? Hindi ko na po iniisip. Hindi. Para lang, hindi, para sa akin kasi, tinan mo kung hindi mo ginawa yung paglo-loan mo dito at hindi ka nag-take doon para magkaroon, kasi pag-aari mo na yan, kung tutusin kung ibibenta mo ngayon yun, yung property, yun yung kinita mo eh. Opo. So, kung mabili ng 10 million ngayon Kasi yun, kung binili ko po siya ng 1.9 million, ang value na po kasi nagre-range na po na siya ng 3.5 million. okay. So, Yeah. mga ganun po. Mga Okay. 2 million. Ang kinita na. So, pero yung kinikita ngayon kasi monthly pumapasok monthly yung Opo, di ba? Pero yun yung kapital. Opo, Kikitain mo yung pag kapital. ibinenta mo. Opo, opo. Pero ang ibig sabihin yung monthly ngayon na kinikita 15,000 po yung monthly, yung rent eh. 15,000. ng kondo? Opo. So yung dalawang unit, ano kasama na yan? Ayun, hindi. Yung tatlong unit po, sa Taguig po yan. Ano lang naman po yan, sa bahay mismo ng parents ko. So, 3,500 lang naman. So 7, which is 7 plus 15. Mga 10,000 po yung tatlong unit. Kasama na yung sa kondo. So, Hindi, nangyari, 15 sa condo, yung tatlo, it's 10. So, mga 25,000. Exactly. So precisely 25,000 na kinikita after 10 years na yung kung i-convert mo yung kinikita mo ngayon, 'di ba? Opo. Mas malaki na. Opo. Kasi 'di ba 12,000 ka dati eh. Opo. 'Di ba? So parang nadoble na after Opo, 10 years. opo. Galing. Tapos, yung value ng condo, nadoble din. Oo. Ganun. Kasi yun na yung kapital. Pero nabayaran mo na rin yung Opo. niloan mo rito. Opo, opo. Ang galing mo naman. So okay, pag-usapan natin ngayon, yung pinakamahirap na pinagdaanan mo dito sa trabaho, kung mayroon man, kasi lahat yan may challenges eh. Sa akin, kung may matatandaan ka na isa o dalawa, na talagang super na parang, kasi nung una sabi mo, munti ka nang umuwi eh. Kasi nga pero sinabi mo umuwi, pero hindi. Kasi may pangarap pa ako. Bigyan mo pa ako ng kunting panahon, mami. Last chance. Opo. O huling baraha, ika nga. Yeah. O, which is na tumama, di ba? Nagkaroon na ng trabaho ng tuloy-tuloy. Dito sa 16 years o 18 years na trabaho mo, kung may 2 o 3 sobrang masasabi mo, ayoko na, uwi na ako. Siguro yung mga first month mo, kasi dahil hindi siya yung align sa course ko. Okay. So, as in hanggang sa panaginip, napapanaginipan mo siya. Yun yung talagang sasabihin kung bakit ako pumasok dito. Okay. Pero sabi ko, may awa naman yung Diyos. Sabi ko, baka dinala niya talaga siguro ako dito. Okay. So parang sinasabi mo, dahil against yun sa gusto mong gawin, Opo. pero for the sake of, kahit hindi ko gustong gawin ito, gagawin ko ito for the sake of, kaysa umuwi ako. Opo. Diba? Opo, ganun yung parang nangyayari sa akin. Parang sinasabi ko sa sarili ko na, may dahilan kung ba't ako nandito. Hindi na, kasi po, mass interview yun eh. Parang iniisip ko, sa dami na in-interview, bakit ako yung pinili? Kahit hindi siya, sa kurso ko, bakit ako? So parang, ginampanan ko yung as a role ko, inaral ko yung hindi ko naman talaga Linya. linya. Oo. Tapos, actually, binigyan ako ng amo ko ng 1 buwan eh.
Na sweldo? Hindi po, isang buwan na notice. Tatanggalin niya ako. Okay, kasi hindi ka nagpe-perform ayos or Oo, kasi hindi nga ako, hindi ko ano alam. gusto yung ginagawa mo? Hindi ko alam yung ginagawa ko. Kasi di ba nga po, pag sa interview, kaya ko. Oo. Pero yung actual na, Hindi mo na nagagawa. hindi ko Hindi ka nagagawa. nagpe-perform, Oo. kumbaga, kasi Kumbaga, hindi ko, kahit anong turo sa'yo, hindi mo siya magawa. magawa kasi hindi yun yung... Hindi mo yung linyahan, hindi mo yung siya porte, di ba? Opo. Ta- bukod sa hindi mo gusto. Hindi sa hindi mo gusto, pero kailangan mo siyang gawin. Oo. Kasi para lang magkaroon ka ng visa. Sa mga nangyayari sa akin, kailangan kong maaral to. Galing Pero buti na lang, yung nilagay ako ng amo ko sa ibang department, which is Okay. doon ako Nag-excel. nag-excel. Okay, so anong department na to ngayon? Sa pagpaka-capture ng photo. Okay. Kumbaga, tas hanggang sa pag kami may nagli-leave, nagpapaturo ako. Sa hanggang sa nalipat na ako, nalipat. Yung 18 years actually, yung 18 years, maraming team na po ako napuntahan nun. Okay. So, ang ginagawa ko po kasi, nagsi-self-study po ako. Okay. Ang ganda. Hindi po ako yung sasabihin gaya ng ibang mga Pilipino, ayoko ng additional work kasi panibagong trabaho na naman yan, wala namang sahod. Ako po hindi. Sabi ko nga po, di ba nung umpisa, mas magandang meron kang alam kaysa sa wala kang alam. Oo. So, ang nangyayari, every time na merong nagli-leave, ako na yung pinapalit. Okay. Kasi naaral mo na yung skills na kailangan ng company. Exactly. So, paano, when you invest yourself to study things na align dun sa maaring sa linya ng trabaho mo din at may kinalaman sa trabaho mo, pero hindi mo talaga sa literal alam, inaalam mo yon for the sake of, was it a proper coursing or is it workshop? Parang ano lang siya, yung parang tuturuan ka lang sa system. Kasi each company naman, they're having own system eh. Okay, so when you do the training for the system, walang bayad yon. Wala pa siyang bayad. So, para lang matuto ka, isusugal mo yung oras mo Exactly. para matuto ka. Exactly. Ang galing mo naman. So parang hindi ka takot sa responsibility kasi maraming tao takot magkamali. Oo. Ako naman hindi. Galing. Kasi sa mistake ka maggagaling eh. So ganun yung lagi ko iniisip. Okay. Sa pagkakamali, pwede kang maging magaling. So yun yung lagi kong mindset na kahit magkamali ako ng ilang beses, at the end of the day, tatamaan ko rin talaga yan. Oo. At So- as long as na-prepare ka na, oy, mali yun. How could I do it right next time? Then, back to yourself na wala ka naman din alam eh. Oo. Hindi mo naman din siya alam eh. Oo. So, it's okay na magkamali ka. Oo. Hindi ka naman magaling before Galing. eh. Yeah. So, ganun yun yung Mindset mo. mindset ko. Okay. So ngayon, ang ganda ng very positive yun at saka yun nga, you don't mind in spending time just to learn na matuto. Tama yung sinasabi, 'di ba? Sabi ko nga kay Coach Chinkitan, 'di ba? Sabi niya literal na hindi natin alam kahit may puhunan, pero kung willing aralin mo muna. So ikaw yung inaaral mo muna lahat ng bagay kahit trabaho. Okay, hindi naman negosyo pero trabaho na para lang mag-stay ka na doon para hindi ka na mag-apply ng panibagong trabaho. Opo. Isa din Ang po galing. yun. Isa po yun. Tama po yung sinabi niyo na yun. Galing. So, kailan nagkaroon ng transition? Ano yung pinakamataaas na posisyon dito sa 18 years? So, I presume may promotional na yan. 18 years. So, syempre, ang struggle mo sa isang corporate, there are a lot of boss eh. Oo. So, may dadating, may papalit, parang gano'n ang Iba-iba ng transition. Siyempre, every year, we having appraisal. So, may dadating na pag nag-appraise kami, hindi ka maano kasi bago yung amo mo. So, ganun. Then, luckily, nagkaroon po ako ng isang amo na inilabas niya ako sa comfort zone. Okay. So, siya yung amo na pinagkatiwalaan niya ako. Okay. Then, sinabi ko sa kanya lahat ng weaknesses ko. So, ang nangyari sa akin, siya yung parang naging coach ko. Okay. Na tumulong sa akin na basta ang lagi niya lang sinasabi sa akin, sabihin mo sa akin kapag mali ka. Kasi hindi kita matutulungan pag wag kang mahiyang magkamali. Kasi hindi kita matutulungan kapag pag nag-hide ka. Kasi ang tao, takot silang makita yung pangit. Yung amo ko na yun, inilabas niya ako na lagi niya sinasabi na, wag mong itago yung, kasi parang sinasabi, di ba yung alikabok sa carpet, kapag nilagay mo lang yan sa ilalim, nandyan pa rin yung dawe. Yeah. Alisin mo siya, linisin mo. So, ganun yung lagi niya sinasabi sa akin. So, pag nagkakamali ako, sasabihin ko sa kanya, tas tutulungan niya ako. Para may tama. Itama. Okay. Siya yung amo ko na, actually, siya, Indian national. Binigyan niya ako ng 3 position sa 1 taon lang. Grabe. So, parang papunta sa step, papuntang pataas na, Opo, na posisyon. hindi na po ako dumaan sa officer. Tas naging senior na kagad ako. Galing.
Tapos hanggang sa ngayon po, ang position ko po sa company po namin ay executive na po ako. Galing. Okay, so yung sweldo na triple na 10x na ba yan? So, o? opo. Okay. So, ang galing. So, congratulations, di ba? So, sa tiyaga at sabi ko nga, sa pagsusumikap, nagbubunga lahat yan. Opo. So, samahan mo lang ng tiyaga at sipag at tiwala kay God kung ano man yung gusto mong marating. With taking actions, it will happen. Yes. Okay. So, pag-usapan natin yung direksyon ng pagpupunta sa business. Kasi 3 years ago, you were incorporated you in 3 other partners? Opo. 2 other partners? Opo. Okay. Nagtayo kayo ng korporasyon Opo. na kung saan ito ay sa bake shop Opo. o cake shop. Opo. Okay. Bakery o cake shop. Okay. Opo. Paano paano, gusto ko lang maikwento yung i-backtrack lang natin paano nagsimula, paano nabuo, para at least, di ba? Are you ready? Yes. Mahaba to. Oo. Okay lang. Sige. Let's do it. Actually po, yung 2 partners ko, talagang runner po talaga sila. Okay. One day, in-invite nila akong mag-run. Mhm. Then, sumama ako sa run, kasi dati wala akong kotse. So, sabi nila, sige, sumabay ka sa akin. Pagdating ko dun sa bahay nila, nakita ko, ang dami nilang cake. Sabi ko dun sa yun nga si Jay, sabi ko, bakit nasa bahay ka lang So, sabi ko sa kanya, i-try mo siyang ilabas na makita ng tao na meron kang magagandang creation. Tapos hanggang sa naniwala siya sa sinabi ko. Within 2 months, nag-open kami ng cake shop. Okay. So, this is pandemic time? After na po, ng pandemic. So, bukas na lahat ng establishment? Opo. Okay. So, yung kaibigan mo na marami kang nakitang cake, so, binibenta niyo yun online lahat? Oo, sa ano lang po siya, sa online lang po siya nagbebenta. Okay. So, na-encourage mo siya na, uy, may potential yan, lagay mo ng shop. Exactly, Naniwala siya sa'yo. Okay, so ito yung unang partner. So, paano naging 3 kayo? Hindi, actually, tatlo na kaming, nasa kotse lang kasi kami. Okay. So, silang nauna mag-partner, dalawa? Oo, silang dalawa magkasama na, magkakilala na. Pero hindi sila mag-partner sa business at all? Hindi naman. Alam ko magka-partner sila nang hindi talagang yung parang business na parang magkaibigan lang na nagtutulungan sila sa isa't Pero isa. wala kinalaman sa business? Oo, parang dahil magkaibigan tayo, sige tutulungan din kita. Parang something ganun. Pero nung naging official talaga, nung pumasok na ako. Okay. Na 3 na rin may-ari. Opo. So, sige, kwento mo sa amin yung in terms of, kasi ang daming partnership na hindi nagsasucceed dahil keso ganito, keso ganyan. Ikaw, sa experience mo, survive ng 3 years. 2 years. 2 years? Opo. Okay, so magti 3 years this month? Next year na po, sa August. August, okay. So, 2 taon tumagal mahigit? Opo. Okay. Tumagal ng 2 taon, ano yung mga naobserbahan mo dun sa, may business plan kayo? Meron po. Okay. So, dun sa ROI, in terms of initial investment, bumalik na? Actually, as per our accounts, by next year, first quarter ng next year po, Ang target? ang target namin. Na mabalik ang mabalik investment. na po yung ROI po namin. Okay. Okay. So, ano yung mga challenges na, kasi ngayon, lahat kayong 3, hindi full-time? O may full-time doon? Yung 2 po is full-time na ngayon. Ngayon, Okay. ako, nasa corporate pa rin po ako. O, sinusunelduhan ng company yung 2. Opo. So, kung magkano pangangailangan nila Opo. with your approval. Opo. Tapos ikaw, in terms of salary, As paano? of now, hindi pa kasi dahil since Hindi ka, wala kang oras na binibigay, ah? Hindi, actually, handle ko po lahat ng social media and marketing po. Okay. It's my responsibility. Okay. But yung time kasi, mas madaling time silang nako-consume more than sa akin. So, how do you pay yourself in terms of Ang royalty na nakukuha ko is discount. Like, for example, if I have my friends na meron akong parang privilege na magbigay ng Discount. 50%. Since I'm a marketing, most of your, syempre, Parang mga affiliated kabayan. yon at the same Opo. time. Pero yung time na binibigay mo, dun sa oras, let's say, as a social media manager o management, ano yan pinakamababa niyan 2 oras sa isang araw. Opo, totoo. So, yung nasa opisina, which is yung partner mong 2, kung nasa shop sila ng tig-8 oras, Opo. susweldohan nila yung tig-8 oras Opo. sila, Opo. ikaw naman 2, libre yon, walang sweldo Opo. sa'yo. Mm-mm. Pero in return, doon ka nalang babawi Sa sa mga mabibenta mo na Oo. referral Opo. fee. Mm-mm. Ang galing naman. Pero nag-work ka. Nag-work po Ang siya. galing. Kasi siguro dahil, sabi mo nga, maraming partners, isa siguro sa nakita ko sa pagpasok ng negosyo, ang isa talaga sa key, maturity. Kailangan sobrang matured ka sa lahat. Ready ka sa lahat. Hindi ka pwedeng
May time talaga, Mhm. mafe-feel mo, pero pag dumating ka pa rin sa, ba't tayo nagsimula? Okay. Siguro sa akin, in my experience, in terms of partnership, siguro dapat sa simula, Alam alam mo yung obligasyon mo. Exactly. Responsibilities, number one yun. Tama po yan. So, pag alam mo yung responsibility mo, alam mo yung expectation kung nagagawin mo. Exactly. So, magkano ba yung expectation ng gagawin mo? Apo. Kasama yun sa dapat sa napag-uusapan. Transparent yun eh. Exactly. So, tapos ngayon, para mag-work yun, kasi kung hindi nag-e-effort yung isa, tapos parang in your case, di ba, so kukunti yung oras, 2 hours management, pero ikaw in charge sa media, pero kung tutuusin, as long as nagagawa mo yung sa social media mo, Exactly. okay yung dalawa eh. Ay, 'Di ba? So kasi ang tanong ng dalawa, mahina yata yung social media. You don't mako-question pag hindi mo na perform yung 2 hours na binibigay mo para dito sa side hustle. Exactly po. So anyways, ang galat na nakaka-believe na nagwo-work and ang galing. Tapos in terms of expansion, anong plano nyo in the next 5 years time? Actually, kung kami po talagang tatanungin nyo, isa sa pangarap po namin, since di ba, nag-open naman na magkakaroon ng Disneyland dito sa UAE. Okay. So, kaming magpa-partner, kung ibigay man ng Diyos, di ba? Pangarap namin, magkaroon kami ng isang shop sa loob ng Disneyland. Okay. Wow. Or, Dream big, di ba? Dream big, or kahit man lang magkaroon kami ng shop sa Dubai Mall. Okay. So, yun yung or lahat ng Emirates, magkaroon kami ng branches. Okay. So in terms of business plan, oo. Dun sa 5 years business plan na sinasabing meron kayo. Nandoon ba yung expansion? Kailan kayo nagsiset dapat ng target eh? Exactly po. So kailan mangyayari yung dapat nandito sa year 3, year 4 bubuksan natin yung second branch. Dapat kung Dubai Mall muna tayo, Dubai Mall muna tayo. So obviously, there's an actions that in order for you to invest, to roll that money, dapat kasi kitain yon para mangyari yung pangpangalawang. Actually, ngayon po kasi, yung nangyari po kasi sa amin is, di ba po, since nasabi ko nga po na tatlo kami. So, meron kaming isang ginoin sa team namin. So, siya yung developer. Pang-apat na to. Pang-apat siya. So, part pa ng partnership? Part siya ng partnership namin, which is, since nag-ano po kasi kami, nag-restructure po kasi kami ng staff. So, para kaming, ang nangyari sa amin is, parang inayos namin lahat, na pati sa mga cakes, sa mga, so, parang, hindi naman siya rebrand, parang in-enhance po namin. Okay. Kasi parang sa amin, kaya nga, hindi kami takot na may mabago. Nasa mode kami ng pwede kaming mag-change, pwede For kaming improvement. Exactly. Walang mali sa changes, di ba? As long as yung changes, changes ng pabaligtad, pababa, walang kwentang changes, So, di ba? since nandyan na yung bago namin, so, na-open na namin na, actually, dapat talaga today, ngayon po, dapat po talaga, mag-search na po kami ng May second location. Opo. To Ang target po talaga namin, sana po, kung ibigay po, next year, meron na po kaming second branch. Ang galing. So, okay. So, in terms of ROI, equally, yung initial capitalization na binigay nyo. Exactly. Oo. So, ang baga niyan di ba? Opo. So, tapos lahat kayo may-ari. Pero sa decision making, sinong driver sinong piloto ng eroplano? Kasi, based po sa akin sa experience po namin, nung tatlo pa lang kami, parang kung may isa-suggest ka, kailangan mong kausapin yung oo. Kasi ang rules kasi namin, pag umuo ang dalawa, goods na. Goods na. So, kunyari, you have Apat na kayo eh. Doon sa Hindi, tatlo. tatlo Tama. pa lang Majority kami. win, di ba? Exactly. Oo. You have a suggestion. So, dapat, sa dalawa, pipili ka na kagad kung sino yung ano sa'yo, yung oo siya. Pag umuo na siya, kahit sabihin na namin, responsibility na namin dalawa. Pag na nagkamali kami, dalawa na kami. Okay. Since tatlo po kami, we're different expertise. So, about sa cakes, about sa lahat sa operation, si Jay. Kasi doon siya, yun yung strength niya. Strength niya. About sa marketing, about sa lahat, sa platforms, everything, ako. Ikaw sa marketing in charge. Exactly. Siyempre, wala naman din kami alam sa accounts. Kasi accountant po talaga si Ate Del. Yung Delia. Okay. So, each individual Malinaw. having own Responsibilities. Yes. Okay. Decision mo yan. Okay. But, kailangan mo pa rin, syempre, since mag-partner kami, kailangan mo pa rin ng
mag-agree yung mga kasama mo. But, Kung ano man yung gusto mo gawin sa department na yon. exactly. But, kasi nandoon yung trust nila na, Yan yung skills mo, di ba? Na magaling ka dyan. O sige, tiwala tayo. O may suggestion akong gawin. O sige, magka-suggest ako. Sa marketing, for example, let's put some money for marketing. exactly po. Budget marketing, papa-approve mo dun sa dalawa. Exactly po. O this is, ganun yun. Di ba? Ganun po. Nag-work po siya sa ganun. Galing. So, in terms of yung pang-apat, nag-share din ba siya ng equal investment dun sa inyong tatlo o hindi? Ano na po siya, bali pang ano na lang. Kasi balang, di ba, equally divided kami nung first. Tatlo. So, nangyari lang is 30-30-10. Okay. Okay. So, okay. ganun na yung, but, since sabi nga naman po namin na by next year, target po talaga namin mag-open ng panibago, dun po sa bago, is equally divided na po kami sa 4. So, kasi para sa akin, maglagay kayo ng pot, na pera ninyo lahat yon. Oo. Pwede yon, di ba? Tapos, ikukunin nyo na lahat yung investment Opo. na na-investment nyo nung una, kung magkano man yung 10%. But then, this is gonna be, pwede yun eh. I Opo. think. So, yun ba yung ginagawa nyo ngayon? So, ilalagay, bago magbukas ng isang branch? Actually, we open po like franchise. Like for okay. example, 50-50. Okay. 50% JCDL, 50% investor. Okay. So, yun yung business model maging franchise na kayo? Opo. Galing. Ganun po. Para to help other people din na. Kasi ngayon po, sobrang dami po ng mga manloloko po. So ngayon, parang ang gusto namin mangyari na ito kami, Okay. totoong tao, Okay. na mabagkakatiwalaan nyo na ito yung portfolio namin, ito yung mga ano namin, mga client namin. Kasi since meron na kaming mga client talaga na mga company talaga dito. Which is Regular client? Exactly po. Actually, nung last Friday po, nanalo po kami sa Cake Festival. Wow, galing. Champion po. First time po namin sumali. Oh, congratulations. Ang galing naman. Oo. So, congrats. Tapos, so, ang ibig nyo sabihin ngayon, so, papunta na kayo sa franchise modeling ng business nyo. Opo. Oo. Tapos, ang magiging mangyari, yung 50, yun yung sa inyo. Opo. Tapos, yung 50 sa franchise. Opo. Okay. Sa magiging may-ari po. Iba kung sino man ang may gusto. Doon sa pangalawang branch to. So, Opo. yung tatayo ng pangalawang branch, kung sino man yung ma-award, Opo. 50% doon sa franchise, 50% doon sa company. Opo. Ang galing. Tapos, yung pangatlo, same thing. Ganun na po mangyayari po. Dire-diretso na yun. Kasi kumbaga sa amin, iingatan na po kasi namin yung product namin. Mhm. So, sa amin na po siya talagang, kami na po yung gagawa. Kasi pangalan na po namin yung iniingatan namin. Binibuild nyo na yung pangalan nyo. Oo. Anong brand ulit ninyo? JCDL. Oo. So yung nabuo yung branding dahil sa mga initials nyo? Opo, J, Chrissy, Del. Since may yung bago pong dumating, sabi po namin, hindi pwede na hindi siya kasama. Kasi part siya. Ay, ang pangalan niya po, Carla. Okay. So, magiging La JCDL. Ang galing naman ng mga branding natin. So, sino nag-design ng logo niyan? Ako yung nag-create ng logo. Aha. Kasi mas mateki po. Okay. Kasi nga po ako mas bata po sa kanila eh. Yeah, okay. So, in terms of branding, napaka-importante daw sa business ng brand, di ba? To be recognized worldwide. Ang daming pros and cons in Opo. terms of branding. Exactly po. Sa inyo, gano'n mo tinitingnan? Kasi obviously, magpapa-franchise, di ba? In everything. Isa yan sa pinaka-puso ng negosyo, yung branding na tumatak dapat na pag nakita kahit logo lang, kahit walang pangalan, kahit walang sulat, ay, si ano yan na. Diba? Opo. So, how do you, para sa akin, gano'n mo nakikita yung branding nyo in the next, kasi parang, di ba, si Starbucks. Opo. Wala naman nakasulat na Starbucks doon sa kabilang side. Pero yung mukha ng babae, pag Yung tinignan babae mo, na doon. alam mo na Starbucks yun. Opo. Parang si McDonald's po, nakita mo lang yan, McDonald's yan, diba? So, parang kayo, in terms of branding, in the next 5 years time, how do you kind of, yung projection niya sa branding? Actually, sa amin po, since dahil na nag-add po kami ng inaano pa po talaga namin. Pinaplansya pa. Pinaplansya po po. Kasi syempre, yun yung talagang Pag nag-rebrand ba kayo, madali lang naman mag-apply sa papel? Opo, i-amend lang naman po siya. But syempre, may additional na payment Fees. po. Okay, yan. that's fine. But then, obviously, before you make the decision, kasi Exactly apat na po. kayo mag-uusap-usap Opo, nito eh. Yun po. Kasi ayaw naman din po namin na hindi namin siya Tama, isama. Since tama. kasi yun nga po yung sabi namin, gusto naming makasama yung marami. Oo. More than na kami Galing. lang. Oo. So, yun yung gusto so, ngayon, may opportunity na ba sa kung may makakapanood na mga OFW dito sa kababayan natin dito sa Dubai ng video na to? Kailan kayo magbubukas ng franchise? Para at least Actually, as of now, Wala pa. hindi pa final. Pero, napag-uusapan na namin na yun, ganun yung magiging setup po ng namin, company po. In the next few months. Opo.
Galing. Malapit na yun. Oo, malapit na. Kasi patatapos na yung 2020. Patatapos, opo. Yung December na tayo ngayon. Ang galing. So, sabi mo nga, in the next 5 years time, so hopefully 3 branch, which is sana mangyari yan. Sana po, Oo. ibigay. At I'm wishing you all the best para mangyari yon, diba, sa inyo. Ngayon, mensahe doon, kung may advice ka na sa ating mga kababayan na gusto rin, di ba, ikaw pinagdaanan mo sa experience mo, ang dami, napakasipag mo eh. Parang gusto mo lang matutunan yung bagay. Bigyan mo ng oras kahit na walang pera para matutunan. Sa akin, isang napakagandang attitude para matutunan yung mga bagay na hindi mo alam. So, sa negosyo ngayon, in terms of nagninegosyo ka na, di ba, medyo ibang level kasi sa pagninegosyo eh, di ba? So, para sa akin, ang importante na simulan na, di ba? Kung may mga taong makakapanood o mga kababayan nating OFW makakapanood, anong advice mo sa mga tagal nang nagnanais din magsimula pero hindi masimulan kasi maaring keso hindi kami sigurado dyan or kulang yung puhunan namin, yan yung mga dahilan, di ba? Wala kaming oras magnegosyo. Ano po? Ano yung ma-advise mo sa kanila? Siguro para po sa akin, sa edad ko, kasi nag-start po talaga akong mag-business at a very young age. Siguro nandun na yung puso ko sa pagninegosyo. So parang ano na siya, parang kumbaga inner ano na siya sa akin. Yeah. Kumbaga hindi na siya mahirap, ready ka alam mo na mahirap. Pero on process sa lahat eh. Kailangan matured ka. Malawak yung pangunawa mo. Mahalin mo yung ginagawa mo. Kasi, kumbaga, without love dun sa mga ginagawa mo, hindi siya magsasucceed eh. Tsaka, siguro yung kailangan mo magsalita kung ano yung nararamdaman mo. Kung nasasaktan ka, napapagod ka, masaya ka, kailangan mo siyang, kung sa mga partner mo, mas okay na maging open kayo. Sa akin yun yung parang nagiging key sa isang negosyo. Kailangan communication talaga. Okay. Napaka-importante niya. Okay. Plus, siguro yun nga, yung time frame. Tsaka huwag kang magstay lang na okay na to. Okay. Hindi. Be hungry for more success. Exactly. Diba? Parang kailangan, kumbaga binigyan tayo ng Diyos ng talento eh. Kaya, feeling ko kasi pag yung talento, ginamit mo siya, magiging successful ka eh. Kasi yun yung parang gift ng Diyos sa'yo. Tama. Hindi siya yung talagang, kailangan mo talagang, kasi maraming nag-success dahil sa talent eh. Plus yung attitude. Okay. Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kahusay, pero yung pakikisama, kahit sa pinakamababa, kailangan makisama ka. Siguro yun yung, actually hanggang ngayon po, ano yun, na nag-ano ako, parang nagre-remind pa din ako. Kasi lalo na po ako, may mga staff ako, mas bata sa akin, may staff ako, mas matanda sa akin. Okay. So, paano ka makikisama sa mas bata Tama. na hindi sila ma-offend? Paano ka makikisama sa mas matanda na, mas matanda ako sa'yo eh. So, nandoon sa point na lahat yun aaralin mo bilang isang tao. Part ng the journey yan, di ba? So, Exactly po. pero ang importante sa lahat, as long as wala kang nilalamangan, di ka nang lalamang. Exactly po. May respeto, di ba? Number one. Pero pagdating sa trabaho, iba yung respeto, di ba? So, I mean, as long as after magkakaibigan tayo, pagkatapos ng trabaho, ibang usapan sa friendship, ibang usapan sa business, Exactly po. di ba? So, dapat magkaroon ng line yan, ng linya, na pagdating ng tapos na yung usapan sa business, magkakaibigan tayo. Pero pag negosyo, respeto dun sa negosyo, kung ano yung designated na trabaho mo dapat, mabigay mo ng kumbaga, maibigay mo dapat yung 110% mo. Pag nagawa ng bawat isang nung sa partners, lahat yung nagagawa, we're all good. Diba? Kasi magkakaproblema lang ang partnership ang nakikita ko. Pag hindi nakikita yung effort ng isa at nanineglect na yung kanyang responsibilities, may question agad. Kasi ano naman eh, maaaring magiging cause na ng pagtatalo. Diba? Pag, kasi si ganito hindi nabibigay, o kasi ganito, kasi pwede na magtuturoan eh. You're putting fingers for that person kasi hindi na. Yun yung isang problema sa partnership na nakikita ko. Sakit po talaga siya. Na, yun yung, di ba, sabi ko nga po, siguro malaking part na natutunan ko sa amo ko na huwag kang mahiyang magkamali. Okay. So, even me, pagka hindi ko nagagawa yung part ko sa company ko, hindi ako magdadamdam pag sinabihan mo na, Tama. wala tayong sales or hindi mo siya ipagdadamdam kasi nagkulang ka talaga eh. Yeah. Anong Galing. gagawin mo? Galing.
magtrabaho ka. Oo. Ipakita mo na part ka nung kumpanya. Hindi At ka, kailangan yung kumaga, yung obligasyon mo, dapat magawa mo. Once na nagagawa mo yung responsibility mo, it will move forward. Kasi parang ano yan kumaga, 4 na gulong ng sasakyan. This is a very good example. Exactly Kung po. ikaw so 4 na gulong, lahat dapat kayo umiikot ng synchronize. May kanya-kanya kayong gustong gawin, di ba? Parang, o pag kailangan ganito yung trabaho mo. Dire-diretso yun Once na nagawa ng sistema yan, tuloy-tuloy na yun. Opo. Pero kung hindi, at yung isa hindi nagpe-perform, Ma-out of track po. at saka hindi magte-take off, di ba? Paano mag-lift yung isang business Opo. kung may aberya? Opo. So, dapat yun smooth in everything bago. Kaya yun lang ang problema kasi nga, sa decision making at dadaan sa board. Pero as long as lahat happy at na-perform yung sa tingin ko, marami din naman nag-success ng mga partners sa business, di ba? Mahirap po yan. Hindi madali. Di Hindi ba? po talaga mo. Mahirap po. Ako kasi po naka-mindset po ako na mahirap. Yeah. Mahirap. Opo. Di ba? Pero pag sinabing gagawin natin, okay tayo, pare-pares tayo. O sige, pag trabaho natin lahat to, as long as lahat yung energy, pare-pares na ibibigay nyo doon. O sige, bigyan natin yung ganito. And then magkakasundo lahat. Dapat kasi yung parang synchronize kayo Pag, di ba? Hindi pwedeng, di ba? Pagka, yung idea ni sabla, yung idea ni ganito, tapos masisisi na. So, yun yung isang nagiging problema. Isa po. Pero I'm just hoping na sa inyo sana mag-work, 'di ba? Pero yun lang sa tingin ko dapat maagapan yun para ma-prevent, 'di ba? Yung misunderstanding Exactly sa partnership, 'di ba? So, good at nakaka-proud na ang importante nagsimula 4 kaagad, 4 na trabaho. Tapos ilan na yung empleyado niyo ngayon? Actually, may 3 kaming mag-ibang lahi po. So, may 2 Myanmar, Okay. isang Egyptian. Okay. Multicultural Opo. ang employees, okay? So, 5 talaga yung pinaka-staff po Sa na. ngayon sa isang branch, kailangan ng 5 tao. Tapos, 4 kaming mayari. So, total po kami 9 lahat. Galing. Oo. So, Expert po hopefully, kami sa isa. 'di ba? Ganun talaga, 'di ba? Pero sana 'di ba, mas maraming taong natutulungan, mas okay, mas lumalaki company, mas okay. Kailangan lang mararating 'yon kung may gagawin kayong action and everything. Tsaka po, parang ang business po kasi namin is part po kami ng lahat ng uri ng celebration. Galing. So, parang, kumbaga, may nagtanong, ano ba yung JZL? Para sa amin, di ba, sa birthday, parang, kumbaga, kada slice, parang siya yung life po, yung negosyo namin. Kasi kada birthday mo, parts kami Okay. ng buhay mo. Kaya ng celebration. So, parang, ganun, kumbaga, para sa akin, hindi mo siya pagsasawaan. Kasi parang, imagine mo, maging part ka ng kaligayahan ng isang tao. Tama. 'Di ba? Ang sarap lang kung isipin mo, 'di ba, nag-first birthday, second birthday, sa'yo pa rin kukuha third birthday. Exactly. O tapos nagkaroon ng Hanggang sa kinasal na sila. ang sarap, 'di ba? Anniversary. Pagka ganun yung loyalty ng client, kailangan mo lang paramihin yung mag-birthday na maging kliyente nyo, 'di ba? Na parang it is kasi pag pabalik-balik 'di ba? Parang Saka sa akin, sabi nga po, 'di ba? Hindi customer, relation. tama. Relation sa mga kliyente. sa kliyente po. Galing. Isa din po 'yan sa Ang siguro galing. yun, kasi nga po, kaya siguro ako nilagay dito kasi nga mahilig ka. May Ang galing. pagkwentuhan. Oo. So mensahe na lang dun sa sariling batang version ni Christy. Kung may sasabihin ka sa batang version mo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Hindi niya ako iniwan. Okay. Kumbaga, sa hirap, sa pagod, Oo. kumbaga, sa dami ng pangarap. Kumbaga, andyan lang siya. Parang sinasabi niya sa akin na, habang sinasaktan ka, dapat lumalaban ka. Yun yung sa akin. Tuloy lang laban. Galing. So gusto mong pasalamatan sa sa parents mo kung may gusto kong sabihin? Anong gusto mong sabihin? Sa parents ko na hindi din, kumbaga sila talaga yung nagpakita sa akin ng hirap ng buhay. Kasi syempre, tumira kami sa kalsada. Doon kami naliligo, doon kami kumakain. Parang sila yung nagmulat na, hindi tayo dapat nandito lang. Kumbaga, taasan mo yung pangarap mo, mag-aral ka. Hindi pwede na dito tayo mamamatay, dito tayo tatanda. Hindi. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Na salamat kasi kahit makulit ako dati, sobrang kulit mo talaga. Pero hindi nila ako, kumbaga kahit, siguro yung pagmamahal ng magulang sa anak, yung kahit hindi nagsasawa. Unconditional love talaga. Okay. Na kahit makulit yung anak, Galing. nandyan pa din sila. Parang ganun. Yung matigas ang ulo. Kasi yung, siguro sa parents ko po sila yung parang pagsasabihan ka nila pero hindi ka nila yung pipigilan. Okay.
sobrang open sila. Kasi pati sa kurso ko, ako yung Sunod. nasunod. Galing. Nung nag-abroad ako, Mm-mm. pinautang ako ng nanay ko. Galing. Sabi ko, mapakatangin mo ako. Okay. Pinairam niya ako ng pera. Galing. Kumbaga, nandun sila na, So, parang nandiyan lang lagi sila para suportahan sa lahat ng gusto mo. Ang galing. So, ayan. So, this time, sa mga makakapanood, at baka gusto kayo pang suportahan sa negosyo nyo, saan kayo mahahanap? This is your time. Okay, so saan kayo mahahanap? So, sa mga nangangailangan ng serbisyo. Kunyari, kay, gusto niyo kung gusto niyo pong magpa-customize po ng mga cakes or any celebration po, birthday, anniversary, wedding, sa lahat ng occasion, we open po. Aming shop po is located po sa Alcarama. Ang pinakamalapit po na metro station po is in Odd Meta. So, you can check our website po, JC Del Cakes, Instagram, TikTok. You can message through my WhatsApp number po. It's 052-178-1050. Galing. Yun po. Thank you so much, ma'am. Maraming salamat sa time. Opo. Alam ko nagkaligaw-ligaw ng konti kanina, pero salamat. Oo, at na-appreciate namin Oh, yun. may dahilan din. Oo, at salamat sa pag-like at pag-share ng mga videos at na-appreciate namin yung suporta. Opo. Malaking bagay sa amin yun. Yung sabi ko, wala namang bayad yung mag-thumbs up at yung mag-share. Opo. Number one, at maraming salamat sa suporta niyo, ma'am. Wala Thank po. you so much. Salamat po pinili nyo kami eh. Oo. Di ibig sabihin, Yeah, kayo yung nagtiwala sa amin. galing. Thank you, ma'am. Sa amin, it's always a great pleasure to share your story. At sa pagtitiwala din, maraming salamat. Salamat din po. Ayan, mga kababayan, maraming salamat po ulit sa oras at panahon. Sana po ay nakapulot ng aral at inspirasyon sa inyong episode na to. At kung kayo po ay nag-enjoy at may natutunan, i-share niyo po ang video na to para mas marami pang kababayan natin na makapanood at sana ay ma-inspire din sila. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.